Mga OFW na affected ng 2 days closure ng Polo Office at ng temporary suspension ng walk-in sa Polo Dubai na uuwi sa Pilipinas ngunit hindi verified ang kanilang kontrata. Ano ang dapat gawin? Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga OFW na affected ng 2 days closure ng Polo Office dahil nagkaroon ng COVID-19 ang mga staff sa Polo Dubai. At yung mga affected din ng temporary suspension ng 1 day before flight walk-in nila. At dahil nga maraming OFW ang naapektuhan sa pagsasara ng Polo Dubai at ng temporary suspension ng walk-in nila, ay naglabas ang Polo Dubai ng memorandum na pwede nga daw mag-process ng OEC sa POA kahit hindi ka nakapag-verified ng kontrata. Para lang ito sa mga OFW na affected ng 2 days closure, yung mga na-cancel ang appointment at yung mga flight na nila na hindi nakapunta sa Polo Dubai dahil nga itinigil na yung 1 day before flight walk-in nila. Hindi ko ito magawan agad ng video update kahit gustong gusto ko gawa ng video ang topic na ito. Dahil naghihintay muna ako na may maka-experience nito dahil very risky talaga na uuwi ka na hindi verified ang iyong kontrata, lalo na sa mga first time na uuwi na galing sa visit visa na naging employment visa o kaya naman sa mga nag-change employer. Kahit pa sinasabi sa memorandum na pwede ka nga mag-process ng OEC sa POA kahit hindi ka nakapag-verified ng kontrata para sa mga OFW na affected ng 2 days closure ng Polo Office at yung mga na-cancel ang appointment. At pati yung mga naapektuhan ng temporary suspension ng walk-in nila. But good thing as vlogger, may mga followers tayo sa YouTube na nagsishare din ng experience nila after nila makauwi sa Pilipinas. At isa na nga doon yung tungkol sa memorandum na pwede ka nga daw makapag-process ng OEC sa POA kahit hindi ka nakapag-verified ng kontrata. Na apektado ng situation dito sa Polo Dubai. At ito ang sinasabi sa memorandum. Babasahin ko sa inyo. At sa mga gusto pala guys ng copy ng memorandum na ito galing sa Polo Dubai at sa POAA, mag-send lang kayo ng email request sa akin at isisend ko ito sa inyo. Ito ang nakalagay sa memorandum ng Polo Dubai. Acceptance of non-verified employment contract subject to established clearance, documentary, processing procedure at POAA. Returning workers not in possession of a verified employment contract may be allowed to process their OEC upon submission of a valid working visa and other proof of employment in upon accomplishment of an undertaking stating that the submission of verified employment contract shall be complied with through email submission to POAA upon the return to the country of work of destination. So, ang sinasabi dito guys sa memorandum na pwede ka nga daw makapag-process ng OEC mo sa POAA kahit hindi verified ang iyong kontrata or wala kang hawak na Polo verified contract upon submission ng kontrata mo and other supporting documents or proof of employment na meaning ay yung mga documents or list of requirements para sa pagkuha ng OEC. At kailangan mo mag-accomplish or gumawa ng undertaking o kasulatan na nangangako ka na kapag nakakuha ka na ng OEC at kapag nakabalik ka na sa ibang bansa ay magpapasa ka ng scanned copy ng Polo verified contract mo. Meaning guys, kapag dating mo sa ibang bansa or dito sa Dubai ay kailangan mo asikasuhin ang Polo verified contract mo. At after mo makakuha ng Polo verified contract, kailangan mo to i-scan at ipapasa mo sa email address ng POAA. Tanong ng karamihan, saan nga ba kukunin ang undertaking na name-mention sa memorandum?
Andito na tayo guys sa best part. What? Base sa nag-share sa akin na naka-experience na sa POAA daw kinukuha ang form ng undertaking, kung saan dun mo isusulat na nangangako ka na magsisend ka ng scan copy ng mga documents or ng iyong verified contract after mo makabalik sa Dubai. At yung undertaking form daw na yun guys, after mo ma-fill upan or makagawa ng kasulatan, ay kailangan mo daw ito ipanotaryo. Nagbayad daw siya ng 100 pesos para sa pagnonotaryo. At papabalikin daw 3 days before flight mo pabalik sa ibang bansa or pabalik sa Dubai. Kaya malamang guys, puwera sa undertaking form ay binigyan din siya ng printed appointment para pabalikin siya 3 days before flight at dun pa lang ipaprocess ang UEC mo. Basta guys, sa unang puntan nyo pa lang daw ay dapat dala nyo na yung kumpletong requirements nyo sa pagkuha ng OAC para kapag nag-documents verification ay handa kayo. Kasama na dyan yung insurance. Sa mga gusto malaman ang kumpletong requirements or list of requirements para sa pagkuha ng OAC sa POAA ay may separate video akong ginawa doon. Ilalagay ko yung link sa description ng video na ito at pwede nyong panoorin. Sa mga magtatanong kung ano ang email address ng POAA, malamang guys kapag pumunta kayo sa POAA ay bibigyan nila kayo ng separate email address kung saan doon nyo isi-send ang mga scanned copy ng inyong Polo verified contract kapag nakabalik na kayo dito sa Dubai. Sa list of requirements pala guys, para sa mga nagtatanong about sa SORNI statement, ang SORNI statement ay para lang sa mga OFW na baguhan na pumasok sa ibang bansa or pumasok sa Dubai na naka-visit visa at dito na nakahanap ng trabaho. Kailangan nyo isalaysay sa SORNI statement kung paano kayo nakapunta sa Dubai at kung paano kayo na-hire or natanggap sa kasalukuyan nyong trabaho. At kailangan nyo rin ito ipanotaryo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At para matulungan nyo rin ang mga videos ko or ang channel ko, kapag maikli lang naman yung mga ads, ay huwag nyo nang i-skip. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time. Para matulungan nyo rin ang mga videos ko or ang channel ko, kapag maikli lang naman yung mga ads, ay huwag nyo nang i-skip. Sa mga hindi